may sarili ka ng bahay, may sarili ka ng boarding house din, may negosyo ka ng boarding house. Pero yung bahay mo, gagawin mo pang gym para kumita? Panoorin nyo po tong full video na to at papaliwanag natin kung ano yung gagawin ng kliyente natin doon sa kanyang bahay. Ganda araw po, ako po si CRP ng Gym Depot. So ito po mga gamit na nakikita nyo sa likod ay para kay Sir June Kapili ng Batangas. So si Sir June, ang maganda rito, matagal nang nanonood ng mga videos natin si Sir June. Tapos bago siya magplano or magsimula nung kanyang sariling gym business, nag-uusap kami niya sa Messenger. So may mga tanong siya. Which is good kasi mahirap talagang pumasok sa kahit anong klaseng negosyo ng nakapikit at hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. So doon pa lang, nagtatanong pa lang si Sir June, nagbibigay na ako ng mga free advice, di ba, kung anong gagawin. So tapos ngayon, 2 months ago, nagkaroon ako ng seminar sa Lipa City. So si Sir June, sinamantala niya yung seminar natin doon. So, bukod doon sa free na naibigay ko na mga training, dito kasi sa seminar na ginawa natin, may mga na-discuss tayo dyan na hindi usually na i-share ko doon sa mga nag-inquire sa atin. So ngayon, talaga nanigurado si Sir June, bukod doon sa free na training, nag-enroll pa siya doon sa seminar. Ngayon, ito yung sitwasyon ni Sir June. Actually, may sarili na silang bahay. Tapos, may sarili din silang boarding house. Ngayon, yung bahay, kagaya na sabi ko, asset siya in a way, kasi tumataas naman yung value niya, yun lang yung pakinabang natin doon sa bahay. Kung tinitira natin siya, tumataas yung value. Pero, hindi mo rin mapakinabangan yung pagtaas ng value na yon, di ba? Not unless it's either ibibenta mo or isasanla mo. Pero dito sa case ni Sir June, kagandahan kasi nito, yung bahay nila na tinitirhan, pinarenovate. So, lalagyan na niya ng gym. Ang kagandahan kasi nito, ito yung sasabi ko. Kaya, nung isang episode ko, sinabi ko, wag mo i-consider na permanente mong bahay, yung unang mong bahay. So, ito yung perfect example ko, kagaya kay Sir June. Kasi, ngayon, na-realize nila na mag-asawa na pwede palang gano'n, mas malaki ngayon yung kikitain nung bahay nila na gagawing gym. Kasi, originally, kumikita siya, pero yung pagtaas ng value, which is hindi nila napapakinabangan. Ngayon, i-convert nila ng gym na ngayon, mas malaki yung kikitain. Bakit? Kasi pwera doon sa pagtaas ng value ng property, meron pa rin active income na pumapasok doon sa mga nag-gym. Tapos ngayon, parang, alam mo yun, may captured market sila, Sir June, kasi nga, meron silang boarding house. Pwera pa doon sa mga tenant nila sa boarding house, napakalapit nila doon sa mga eskwelahan sa Batangas. So, yun yung kagandahan dito. Tapos, kung di ako nagkakamali, inoccupy nila yung isang space doon sa boarding house nila, doon sila titira. Okay, bakit mo naman gagawin yun kung may sarili ka ng bahay? Pero ito yung sinasabi ko. Konting pagsasakripisyo mo, let's say 5 years na ginawang gym nila, Sir June, yung bahay nila, tapos 100% ang 100% ng kita nun, ipunin nila. Kunyari, inipon nila. Magkano aabutin yung kita nun in 5 years time? Baka enough na yon makabili ng panibagong property. So, hindi lang sa pagtira or pagstay sa bahay na yon, ang pwedeng pakinabang ng bahay, pwede mo pa rin pagkakitaan. So ito, maganda masubaybayan natin si Sir June kasi ito yung ito yung mga role model na sinasabi ko na pwede nating gayahin. Kung di ako nagkakamali, parang si Sir Efren ata yun, yung sa Pasig. So yung apartment nila, marami silang apartment, pero yung isang pintuan na yon, ginawa niyang gym. Isipin mo yun, may apartment na sila. Pero yung isang pintuan doon, ginawa pang gym. Tapos, narealize kasi nila magkano yung upa. Buwan-buwan, 5,000, 7,000 pesos. Okay, fiction. Sigurado yon. Pero may mga times, lilipat, may papagawa, etc. So may gastos din. So, nung napanood nila yung video ko, pwede ka maglagay ng gym, ayun, mas malaki pa. Sabi ko nga kasi, minimum na pwede mong kitain sa isang araw is 500 pesos. So, yung 500 pesos na yon sa isang buwan, 15,000 pesos yun. Minimum yun compared do sa 7,000 pesos or 5,000 pesos na pinapaupahan nila.
So yun, si Sir sa Pasig, nagdagdag pa siya, nag-reorder pa siya kasi nga dumami yung mga tao. So ito, tong tinuturo ko na to, unconventional talaga to. Kumbaga, hindi talaga to tinuro sa eskwelahan. Pero how I wish na may nakapagturo na sa akin ito, na tinuro sa school or may mentor ako nung panahon na yon na nakapagturo sa akin kung ano yung pwede gawin. Kasi kung may nagturo sa akin nito, sinisigurado ko lang sa inyo, 10 years ago, baka nakapag-retire na ako dahil alam ko na kung ano yung gagawin ko. Pero wait, there's more. Di ba? Sabi ko nga, magre-retire ako next year. So next year, pag natuloy yung retirement ko, gagawin ko to, yung katulad ng ginawa nila Sir Efren, ginawa ni Sir June, na yung bahay nila, pinagkakitaan. Kasi yung kinuwento ko sa inyo na una-unang gym ko way back 2008, hindi pa uso kasi yung ano nun eh. Yung pag-document sa Facebook. So basically, hindi nyo nakita kung gaano kaliit lang yung gym ko, paano ako nagsimula hanggang lumaki. So ulitin natin yung cycle. So ngayon, uutang ako ng pera sa bangko para makabili ng property. Ang iniisip ko, 200 square meters. Tapos yung baba, buong 200 square meters gym. Sa second floor, mga 4 o 5 pintuan na apartment. Tapos, doon natin i-document na pwedeng araw-araw magkano kinikita ng gym. Plus, at the end of the month, papakita natin magkano yung total na kinita ng gym plus yung renta mo sa apartment. Di ba? So, doon maipapakita natin kasya kaya yung pambayad sa bangko kung ganun ang gagawin natin, di ba? So, nagpapasalamat ako doon sa mga nakaka-appreciate ng mga naituturo natin. Kasi hindi lahat talaga, honestly, kung mapapansin nyo, doon sa mga videos natin, marami talaga hindi pa nakakaunawa doon sa mga naituturo ko kasi talagang unconventional. So, namulat kasi tayo na yun na nga, kailangan mag-aral mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Pero yun yung scam na sinasabi ko. Hindi ko sinabing huwag ka mag-aral. Ang mag-aral kasi, ang scam kasi ay yung mag-aaral ka maigi, tapos para makapagtrabaho ka, tapos matagal kang magtatrabaho, ma-stuck ka doon, tapos yung kabataan at lakas mo, napakinabangan lang ng ibang tao. Diba? Sabi ko, at the end of the video na yun, dapat magtira ka ng panahon para sa sarili mo, para mapakinabangan ng sarili mo yung improvement na kaya mong gawin. I mean, yung lakas at kabataan mo, magtira ka niya para sa sarili mo. Kagaya ko, katulad niya, by next year, mag-50 ako. Hopefully, bata pa rin ako para makapag-retire. Pero kung ma-share ko sa inyo to, bata ka pa, mas maganda yung chance mo na makapag-retire na mas maaga. Kasi yun dapat ang goal natin. Hindi yung, okay, magtatrabaho tayo para makasurvive, para may makain. Okay, yun. Yun yung unang goal. Pero hindi dapat tatambayan yun eh. Kasi ang ultimate goal natin is papaano natin mapapa-improve yung sarili natin. Doon sa trabaho na meron tayo, pwedeng doon tayo magkaroon ng idea kung papaano tayo papasok sa negosyo na gusto natin. Or pag-aralan natin yung ibang negosyo na tingin nyo mas bagay or fit para sa inyo. So yun yung sabi ko. I hope marami pa tayong mamulat, kagaya ni Sir Efren, si Sir June, na pwede, na yung mga potensyal na pwedeng gawin natin para mag-improve tayo at a shorter period of time. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Tipo.